Toya Machizuki ay isang ordinaryong binata na aksidenteng napatay ng Diyos. Pero binigyan siya ng pagkakataon na mabuhay muli sa isang mahiwagang mundo ng pantasya. Doon siya nagkaroon ng maraming magandang waifu bilang mga asawa. Kasama ang kanyang mga asawa, ipinagpatuloy niya ang pakikipagsapalaran. Hinarap nila ang isang tila hindi matatalong magical golem. Ginamit ni Toya ang gate, isa sa kanyang pinakamalakas na spell. Ipinaliwanag niya sa mga waifu na ang mga golem ay na-teleport sa higit 10,000 metro at ipinakita pa niya sa kanila sa cellphone kung saan eksaktong babagsak ang mga ito. Sinamantala ng mga waifu ang kahinaan ng golem at tinalo sila gamit ang mahika. Nakolekta nila ang mga items na nahulog at natapos ang misyon. Pagkatapos nito, bumalik sila sa mansyon. Masayang sinalubong sila ng ibang waifu. Inihanda nila ang paliguan para sa grupo. Ipinaliwanag ni Toya na sila ngayon ay mga first-class adventurer. Bigla niyang naalala, nakalimutan niya si Seska sa battlefield. Pagbalik ni Seska sa mansion, nagbiro siya tungkol sa pagiging makakalimutin ni Toya. Pero dahil nakita niyang nagsisisi ito, sinabi niya na patatawarin lang niya siya kung isusuot niya ang mga damit na binili niya. Biglang nahinto ang usapan nang makatanggap si Toya ng tawag mula sa Diyos sa kanyang cellphone. Sa kanilang pagkikita, tinanong ng Diyos kung kamusta na siya. Masayang sumagot si Toya na ang kanyang mga araw ay punong-puno ng kaligayahan. Pero biglang sumabat ang pink-haired waifu. Tinanong niya kung bakit wala siyang larawan ng mga fiancé niya bilang wallpaper. Alam kasi niyang namumula si Toya tuwing nakikita ang kanyang mga waifu. Bilang halimbawa, binalikan niya ang araw na binigyan siya ng engagement rings. Dahil dito napagtanto ni Toya na alam ng Diyos at ng pink-haired waifu ang bawat galaw niya. Samantala, pinag-usapan ng mga waifu ang engagement rings na ibinigay ni Toya at kung gaano ito kahalaga sa kanila. Kahit na sobrang lakas at kahanga-hanga si Toya, may takot pa rin na baka gamitin siya ng mga taong may masamang hangarin. Dahil sobrang bait niya at hindi siya marunong tumanggi sa sinumang nangangailangan. Para sa mga waifu, si Toya ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang buhay. Kaya nagpasya silang protektahan siya lalaban sa kasamaan sa lahat ng oras. Samantala, sinamahan ni Toya si Yumina upang umorder ng bagong mithril sword para sa samurai. Habang naglalakad, sinabi ni Yumina na gusto niyang mas marami silang oras na magkasama bilang fiancé. Gusto rin niyang maglakad sila na magkahawak kamay. Namula si Toya at pumayag. Kinabukasan nakipagkita si Toya sa mga magulang ni Yumina. Ipinabatid nila na ipagpapaliban muna ang opisyal na anunsyo ng engagement dahil si Toya ay bagong tagapagmana ng trono ng kaharian. Bago siya umalis, nagbiro ang hari na ayaw niyang maghintay ng matagal bago makita ang kanyang mga apo. Sobrang nakahiya kay Toya, pero dahil wala pa siyang interes sa pagkakaroon ng anak, pumunta siya sa inn ng isang kaibigan sa bayan. Tinanong niya kung kumusta ang negosyo. Napansin niya na walang bago at static lang ang lahat. Kaya kinuha niya ang kanyang cellphone at ginamit ang kanyang kapangyarihan. Lumikha siya ng mga bagong atraksyon para sa mga turista. Boom! Muling sumikat ang inn salamat sa hot springs na inilagay ni Toya sa likod. Samantala, nagsimula na mag-usap ang ibang mga waifu. Sa simula nagtanong ang bawat isa kung kailan nila eksaktong napansin na mahal nila si Talia. Nagsimulang magbalik tanaw ang bawat waifu. Kahit magkaiba ang kanilang mga alaala, dumating sila sa parehong konklusyon. Minahal nila si Talia dahil sa kanyang kabaitan at tapang. Biglang pumasok si Lin sa silid ng mga lalaki at inihayag na natagpuan na niya ang mga guho ng Babylon, ang lugar na kanilang pinag-usapan ilang araw na ang nakaraan. Agad nagtungo ang buong grupo sa mga guho sakay ng floating garden na pinamumunuan ni Seska habang ibinibigay ni Lin ang eksaktong coordinates. Sa kanilang paglalakbay, nakakita sila ng isang grupo ng tao na nasa panganib. Walang pag-aalinlangan tinulungan sila ni Talia. Dumating ang mga waifu sakto sa oras para pigilan ang isang nakamamatay na atake mula sa phrase at agad nilang inilikas ang mga walang laban na tao. Gumamit si Talia ng gate upang lapitan ang phrase, pero wala itong epekto. Gumamit siyang muli ng gate para iligtas ang isang tao mula sa pagbagsak. Habang iniisip niya kung paano tatalunin ang nilalang, biglang lumitaw si End. Laking gulat ni Talia nang sabihin nitong ang phrase na ito ay nakatawid sa world barrier. Pagkatapos, sa isang iglap, one shot lang, pinuksan ni End ang halimaw. Nagtanong si Talia ng karagdagang impormasyon tungkol sa world barrier. Ipinaliwanag ni End na ito ay isang mahiwagang lambat nagpoprotekta sa mundo laban sa mga bagay at nilalang mula sa ibang dimensyon. Idinagdag pa niya na ang phrase ay siguradong naghahanap ng hari nila,
isang hari na nais din niyang wasakin. Pagkatapos nito umalis si End at nagsimulang alagaan ng grupo ang mga naiwang walang proteksyon. Isa sa kanila si Rebecca, ipinakilala niya ang sarili bilang isang adventurer na naghahanap ng paraan upang palayain ang mga batang babae na kasama niya. Sila pala ay mga alipin na nilagyan ng mahiwagang kwintas upang hindi makatakas. Ipinaliwanag ng isa pang adventurer na ang pagtanggal ng mga kwintas ay nagdudulot ng matinding sakit na minsan ay ikinamamatay ng iba. Biglang ginamit ni Talia ang spell na apport at napalaya ang lahat ng mga bata. Laking gulat ng lahat. Ipinaliwanag ni Rebecca na kahit malaya na ang mga loli, wala pa rin silang matutuluyan. Kapag bumalik sila sa kanilang lungsod, muli silang gagawing alipin. Nagpakilala si Yumina at sinabi niyang malugod niyang tatanggapin ang lahat sa kaharian ng Belfast. Kaya ginamit ni Talia ang gate para dalhin sila pabalik sa Belfast. Habang ipinaliwanag ni Talia sa mga waifufu kung paano nila tutulungan ang mga taong iniligtas, biglang sumabat si Lin at tinanong siya tungkol kay End dahil hindi pa niya ito nakikita. Ipinaliwanag ni Talia na nakilala niya si End noong araw na naghanap siya ng engagement rings. Sinubukan daw nitong bumili gamit ang lumang barya, kaya binayaran ni Talia at inimbitahan siya sa guild para makakuha ng pera. Tiningnan ni Seska ang barya na sinubukang gamitin ni End at napagtanto niyang ito ay isang Partenium coin mula pa mahigit 53 taon na ang nakalipas. Dahil dito nagsimulang maghinala si Lian. Ipinaliwanag pa ni Talia na nakipag-ugnayan sa kanya si Regina Babylon, ang lumikha ng floating artificial gardens. Binalaan siya nito tungkol sa matinding banta ng mga Freys dahil sila ang naging sanhi ng pagbagsak ng Partino sa nakaraan at may sapat na kapangyarihan para wasakin ang mundo, pero biglang naglaho. Binanggit din ni Seska na si Professor Regina ay inialay ang lahat ng kanyang pagsisikap upang lumikha ng makapangyarihang mga sandata. Pagkatapos ng laban-laban sa Freys, lumabas ang shocking truth. Nang matapos ng isa sa mga kasama ni Toya ang paghahanda, biglang naglaho ang mga halimaw. Sobrang na-excite si Toya at agad niyang hiniling kay Seska na pumunta doon. Pagdating nila gumamit si Lin ng spell para alisin ang buhangin na tumatakip sa tagwan. Nagpasya si Toya na pumasok mag-isa para protektahan ang kanyang mga waifu. Sa loob nagulat siya dahil hindi niya magamit ang mahika. Lumapit siya sa central circle at boom, bigla siyang na-teleport papunta sa isa pang floating garden. Doon nakilala niya si Rosetta na agad nag-interrogate bago siya pinapasok sa central workshop. Kailangan hulaan ni Toya ang kulay ng isang damit na hindi nakikita. Nakakakaba, ginamit niya ang lahat ng talino at diskarte. Sa huli nagtagumpay siya at nakapasok sa workshop. Pagkatapos ipinaliwanag ni Rosetta na wala siyang plano para makagawa ng frame gears na ginawa ni Regina laban sa Freys. Kaya nagpasya si Toya na dalhin ang kanyang mga waifu sa garden. Hiningi rin niya na pagsamahin ang workshop ni Seska at Rosetta sa garden sa Belfast. Pagbalik niya sa mansion, nakita niyang ang mga batang babae na kanyang tinutulungan ay hindi pa handa para sa independent na buhay. Kaya nagsimula siyang mag-isip ng paraan para suportahan sila. Ilang araw ang lumipas, boom! Nagbukas si Toya ng makabagong bookstore na may cafeteria para magkaroon sila ng trabaho at pagkakataon na magtagumpay. Maya-maya pumili si Toya at Yumina ng bagong misyon sa Adventurers Guild. Doon hiniling ni Prim na bumili siya ng nobela na pinamagatang The Order of the Rose. Tinanggap ito ni Toya. Ipinaliwanag ni Yumina na ang mga librong iyon ay isinulat ng prinsesa ng kaharian na si Refreeze na hindi maaaring gamitin ang tunay na pangalan dahil sa mahigpit na batas ng Maharlika. Pumunta si Toya sa bookstore ng prinsesa at bumili ng maraming kopya. Habang ihahatid na niya ang mga ito, biglang lumapit ang isang waifu at nakiusap na ibigay sa kanya ang huling kopya ng Magic Rose. Binantaan pa siya na pipirmahan niya ang lahat ng libro kung ibibigay ito. Pero tinapatan siya ni Toya at sinabi niyang alam niyang siya ang prinsesa dahil fiancé siya ni Yumina at sinabi na nito ang totoo. Ginamit ni Toya ang gate para muling pagtagpuin sina Yumina at Riri, ang prinsesa ng Refreeze. Epic moment. Ibinigay rin niya sa kanya ang isang kopya ng librong hinahanap niya dahil ginamit niya ang tool mula sa floating garden para kopyahin ito. Pagbalik sa bookstore, nakita niya na ang mga librong binili niya ay sobrang hit para sa mga receptionist. Sa pagtatapos ng araw, nakipagkita si Toya kay Els. Humiling ito na gumamit siya ng gate para pumunta sa hot springs ng inn. Habang naliligo si Els, napagtanto ni Toya ang malaking paglago ng negosyo dahil sa kanyang mga ginawa. Labis siyang pinasalamatan.
Doon rin nakilala ni Toya ang isang tailor na gumawa ng espesyal na regalo. Sa huli, ibinigay niya ang regalo kay Els at mahigpit silang nagyakap. Grabe, sobrang emosyonal. The end. Salamat sa panood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para sa susunod na anime recaps.